po sa mga kabantay, magpalang araw po sa atin lahat. Ito po, panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo mga kabantay. So tayo po ay nakatapos na magpakain. Ayan po, ang ating pinakain na yan. Nakikitatanong niyo po yan. Ayan. So pagkatapos po natin magpakain ay linisin po natin yung ating kulungan. Tara po at samahan niyo po ako maglinis ng ating kulungan ng manok, ng ating inaalagaan na kasi po yun daw po ay nagiging sanhi rin ng pagkakaroon ng sipon, yung medyo maduming kulungan, no? At puro ipot nila, kaya hindi naman kaanuhan ng ipot, no? Kasi nilinis ko naman nakaraan. So ngayon hindi natin nalinis, kaya nalinis natin yung kabiyak, no? Nilagyan po natin ng harang para malinis natin kabiyak, kasi pag nilinis po natin sila na doon po yung mga manok, tinutuka po nila yung kanilang ipot, yung mga tinatanggal ko, tinutuka nila, kaya nakaraan din po ginawa ko. So nagkaroon po ng mga sipon yung ating mga manok, no? Kaya ginawa ko po ay hinarangan ko, tapos tayo po may konti sipon din, kaya meron po tayong ganito. Hindi po yung kailangan nating ingatan na tayo may sipon. Papasok tayo sa ating kulungan ng mga ating mga chicken, no? Ang ating mga hinalagaang manok. Ayan, tara, samahan niyo po ako maglinis. Lilipat po natin sa kabila dahil nalinis na nga po natin yung kabila. Lilipat na lang po natin sila, tapos yung pong kabilang side naman po ang ating lilinisin na mga kabantay. Tara, let's go. Mga kabantay, ito na tayo sa ating mga manok. Ayan. So ito pong side na to ay malinis na. Ayan, nilinis pa po natin kanina. Ayan. So dito po natin sila lilipat. Ayan, sa malinis na to. At lagyan natin ng pagkain. Doon may pagkain pa sila. Ayan. Ito naman ang lilinisin natin, ito side na to. Lilipat natin sila isa-isa mga kabantay. Tara, let's go. Samahan nyo maglipat. Doon na kayo, lipat. Okay. So tayo, lagyan mo na pagkain. Lagyan mo natin pagkain dito mga kabantay. Wait lang. Mga kabantay, maglagyan muna tayo ng pagkain. Lagyan natin linisan. Kasi sa kabila hindi natin matatanggal. Kaya linisan mo, lagyan natin siyang pagkain dito. Lagyan na po natin ng pagkain. Ayan, ilipat na po natin yung ating mga manok. Ayan. So ayan, dyan po tayo.
Kaya po sila ginukulong ko doon. Mahuli ko lang po mga kabantay, no. Ito kapag po kasi kinukot-kot ko itong kanilang ikot at tinutukan nila. Nung nakaraan po, ganun po ginawa ko. Kaya po siguro nagkaroon ng sakit ng dalawa. Kaya tinutukan nila yung ikot nila, nakakain nila. Kaya po nilagyan ko siya ng harang ngayon. So sa mga bago pong mga nagmamanok dyan, no, ang tip ko lang po sa inyo, dapat po lagi talagang malinis ang kulungan. Araw-araw po natin tatanggal ng tao. Dahil yan po ang nagiging sanhi ng pagkakasakit ng ating mga manok. So yan dyan, medyo hindi na sila inihingal dahil parang presko sila. Nakita nyo, tingnan nyo po mga kabantay. Ayun o. Dito po kanina hinihingal sila. Nakakamoy nila yung kanilang mga ipot, no. Doon, hindi na sila kasi nung hinihingal kasi malinis na yung lugar na yun. Wala silang nakakamoy na tae nila. Ayan o, hindi na sila hinihingal. Dito ho, hinihingal sila din sa kabila na to. So ayan, pinaluhanan ko lang po mga kabantay. Ayan, tara, let's go. Tuloy na natin paglilinis. Mawag ko lang po mga kabantay, no, sa mga baguhang mga gantong backyard lang ng ating ng mga nag-aalaga ng manok dyan, no. Panatiliin lang po natin lagi malinis ating kulungan. Huwag niyo po akong gayahin. So ngayon lang po tayo maglilinis. Naglinis na po tayo ng nakaraan. Hindi po natin inisis. So hindi pala dapat kailangan po talaga malinis ang kulungan. Ayan, para din pong baboy, no, kailangan lagi malinis ang kulungan. Kaya yan, so ito po yung magiging isang routine na rin natin araw-araw, ang maglinis ng kulungan ng ating mga alagang manok. Nakakapanghinayang po mga kabantay yung nalalaglagan tayo, nagkakaroon tayo ng mortality sa ating mga inaalagaan. Nakakapanghinayang po sa tagal na po nating inalagaan. Yung pong iba, sisiw pa lang, nadali na nalaglag na po, no? Pero yung pong iba, halos siguro po mga nasa apat na mga nasa 3 guhit na o 2 guhit na. So marami na po siyang nakain feeds, kaya po nakapanghinayang vitamins. So ang ginagamit po natin ngayon ay dextrose powder mga kabantay. Yan po muna ang aking pinapainom sa kanila. Tapos kung mamaya, papainamin natin sila ng tubig naman. So ayan o, nakabantay. Pag nakot-kot na natin itong mga ating mga naitapukot na to, natin siya kakungin. So siguro po, ito yun po ang malaking pagkakamali ko ng mga kabantay. Yung hindi natin nalilinis ng maayos yung kulungan. Yun siguro ang nagiging sanhi ng mga nagkakasipon ng ating manok o nagkakasakit. Kasi po ako nung nag-alaga po ako nun, makakwento ko lang po mga kabantay, no? Nung bago po ako ikasal, nag-alaga na rin po ako ng ganito 45 days. So ang naging sistema lang po nun ay kulungan lang din po, hindi ko po siya nililinis, no? Kala ko po ganun lang po siya kasi ang nalagaan ko lang po ay nasa 15 piraso nakabantay para po panghanda lang po sa akin para nun.
So yung 15 piraso po ng mga kabantay ay inabot po ng isang buwang kulang 2 buwan. So tumimbang po siya ng halos 3 kilo, 4 na kilo yung isa. Dalawang buwan yata mahigit ang tinagal po ng aking alaga na manok. Yun po ay hindi po todo bigay ang pagkain, dieta lang din po dahil po matagal pa naman po yung gagamitin siya, kaya medyo dieta rin yung pagkain niya. Ganun pa man po, tumimbang po siya ng halos 3 kilo, meron pong tumitimbang na 4 na kilo. Ang laki po talaga, para po siyang cub na. So hindi ko po nilinis yung kulungan nun, nabuhay po yung 15 piraso na yun lahat, wala pong nabawas. Ito po yung nakaraan yung at huling linis ko po ay ganito po ginawa ko. Kinukutkot ko lang po na naka-open sila dyan, kaya pag nagkukutkot ko ako ay nagtatakbuhan sila, kinakain nila. Kala ko okay lang yung ganun, mali pa lang. Yung po ang isa pang tip ko sa inyo, no, kung maglinis kayo ng manok, no, kung mga naglilinis yan, mga baguhan, huwag niyo pong patakain sa manok yung kanilang ipot. Kasi kinakain po talaga nila. Nahabol-habol pa nila. So ito, hindi ko muna siya ilalagay sila dito ngayon, mga kabantay. Bukas lilinisin ulit natin yung kabilang side nya, yung kanilang tiniran ulit. Dito naman natin sila ililipat. So agarin lang po natin yung tae, mga ipot nila. Kung may ipot, bubuhusan na po natin ng tubig para hindi na tumitigas. Wala ko tayong tiga video, kaya mag-space nga ba. Okay, nakapat na balde tayo. Nakapat na balding tubig tayo dito, mga kabantay, sa ating kabilang side na ating nilinis. Ayan, pakita ko lang sa inyo. So, ayan, malinis na, mga kabantay. Ayan. So yan, gagawin natin maintain yan, mga kabantay, araw-araw. Lilinisin natin para hindi siya mag-amoy ipot. Ayan. So dito, pagka meron tayo nakita dito na medyo ipot na basa-basa, bubuhusan natin ng tubig. Kaya katulad yan, na meron naman siya, no? Matigas naman siya. So lilagyan natin siya ng tubig. Buhusan na natin. Ayan. So ayan na po, mga kabantay, hanggang dito lang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, na mga po masuportahan nyo muli itong aking panibagong vlog sa aking mga alagang mga manok, no? At nawa po yung mga ibang mga vlogger dyan na nagmamanok din, ay maturuan nyo pa ako ng gustong pag-aalaga ng ating mga manok na 45 days, no, mga kabantay. Yan. Ito lang po, binahagi ko lang po sa inyo yung aking maling pag-aalaga sa ating mga manok na 45 days, no, mga kabantay. So kailangan po talaga sa ating mga kulungan ay malinis. Wala po isang mga tae na makapal, ng mga kabantay. Kailangan po ay lilinisin po talaga natin araw-araw para mawala po yung
mortality natin o yung pagkamatay ng ating mga ibang manok, no. Tayo po ay nalaglagan nga po ng 6 na ang ating nalalaglag ng mga kabantay, kaya yung pong isa ay may sakit pa, baka po malaglag din, hindi po natin sabi pa, baka makarecover po, no. Papainumin po natin dyan ng gamot. Meron po tayong vitamin saka gamot na antibiotic ng mga kabantay. Yan. So hanggang dito lang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa suporta. Ito po ang aking panibagong vlog sa aking mga manok. Yan. Sa aking pag-aalaga. Yan. Ako po yung masuportahan nyo. Bye bye mga chup-chup. Yung ating bubong nga pala ay hindi pa naayos, no. Ayan. Medyo hindi pa natin natututukan ng gusto. Pero meron na po tayo napapawid. So siguro meron na pong 20 piraso or 15 piraso. Kasi po ito lahat po ay 30 mahigit o kulang 30, no? Kaya papakita ko po sa inyo yung ating pagpapawid. Yung ibang man natitira pang hindi natin na ipapawid ay papawid natin. So ito sa pag-aatip naman ay papakita ko po sa inyo ang ating pagpapako dito, no? Ang haba po nito ay 12 mga kabantay. Diretsuhan po ang ating ginawang pawid ng mga kabantay. Diretsuhan 12 po ang haba. 12 rin po ang ating ginagawang pawid, kaya po medyo magigi at matagal ang ating pagtatahi, no? So ayan, hanggang dito lang po ang aking vlog. Maraming salamat po. Bye bye mga chup-chup.